So, ito yung isunod natin. Ako po, patay tayo dito. So, eto na nga, mga kababayan, isang taga Mindanao. Nako, viral po ito ngayon ha, mga kababayan. Trending po ito ngayon. No? Ang tapang, no? Isang vlogger, hindi ko alam kung vlogger ba siya or sadyang naglabas lang siya ng kanyang saloobin at binulgar ang baho ng mga Duterte sa Mindanao. No, isang taga Mindanao may binulgar sa baho ng mga Duterte. Ito po ha, mga kababayan, pakinggan niyo po ha. Sino po ang mga taga Mindanao at may alam? Ako ayoko nang ulitin sa pagkwento, mga kababayan. Kasi bakit? Alam ko na kasi. So ngayon, hindi lang po ako ang nakakaalam sa mga taga Mindanao diyan, mga kababayan. Pakinggan niyo po itong si tatay or si kuya, no, na binuking ng taga Mindanao si Digong. Ito po ha, pakinggan ninyo. Anong ginawa nila mo kay Pahinog? Pinatay nila lahat, halos pamilya. Ang dami kinamatay doon. Paimbestigahan nyo yun, oy. Yung mga tanim-tanim. Ito ha, mga kababayan, pakinggan ninyo. Normal yan sa mga probinsya. Tingnan nyo, di ba? May mga nahuli sila mga mayor. Sample na lang si Pahinog. Ito ha. Dito tayo, mga Alam nyo kababayan. sa Mindanao, yung buong Mindanao niyan is isolated. Taga Mindanao po ako, Bisaya ko. Taga Osamis. Taga Osamis. Alam nyo, ang Mindanao, halos mga politiko dyan is mga negosyo nila is drugs, mga drug lord. Kanya-kanyang balwarte yan. Kaya sa Osamis City, may hawak si Paruino. Maguindanao, di ba? Si Ampatuan that time. Mga negosyo nila yan. Kaya nung naging presidente siya, front na lang yung yung war on drugs niya. Kunwari, ang dami niyang pinasurrender, ganun. Front na lang yon. Kasi ang balak nila, hulihin lahat yung mga kakompetensya nila sa negosyo para sila ang hahawak sa buong Pilipinas. Ganyan siya katindi. Pera-pera na lang yan. Bakit si Michael Yang? Anong nangyari? Yung magnetic lifter. Totoo yun. Bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Hindi daw totoo yun. Oy, alam ko ang galawan ng triad kasi alam nyo kung nandun ako sa Macau. May mga kakilala akong triad doon. Filipino at saka yung mga Chinese doon. Tapos, yung mga negosyanteng mga nasa probinsya, yung mga mayor, normal yan sa mga probinsya. Tingnan nyo, di ba, may mga nahuli sila mga mayor. Sample na lang si Pahinog. Probinsya din nila yan. Halimbawa, pag Davao City ka, hawak mo Davao. Hawak nila yan. Pag Usamis ka, hawak mo yan. Kanya-kanya silang barwarte. Ngayon, nung naging presidente siya, yung mga kalaban sa mga negosyo, yun ang tinatarget niya. Front lang talaga niya yung war on drugs, kunwari. Ganyan maglaro si Digong. Marunong siya magpaikot ng tao. Bakit ganyan ang mga ugali nila, mga sanggano? Kunwari lang yan, na makatao sila. Drama. Naalala niyo yung nahuli siya sa The Hague? Ha? Nung napunta siya ng Hong Kong, ang lakas-lakas niya. Ang tapang-tapang niya pa. Tapos sa The Hague, paluya-luya. Rodrigo Roa Duterte. Yung mga uto-uto naman, naniwala naman yung mga, lalo na yung mga didilis. Alam nyo, madumi maglaro ang mga Duterte. Sa totoo lang, mga kababayan, natatawa ako. Totoo naman talaga ang sinasabi niya. Mga DDS, huwag kayong magalit sa tawag doon, binuko nito ni Kuya, no? Huwag kayong magalit dito sa binoise out niya na, 'di ba, nung napansin, kahit biruin niyo ha, ang Pilipino sa Pilipinas 120 million plus, no? Kasali na dyan yung mga wala pang ngipin, actually yung mga nasa census pa lang. So, 'di ba? Totoo naman talaga na ang lakas-lakas niya nung nasa Hong Kong siya. Sabi pa nga niya, balita ko, meron daw ako warrant. Hindi ito biro. Totoo ito, totoo. Sabi, totoo, meron talaga akong warrant. Kaya, sabi ko nga, pag ako kinulong nitong mga itim, itong ICC na to, pag ako kinulong, pagsisipain ko yan doon sa kulungan, tapos sabihin ko, bakit ninyo ako inaresto? Bakit ninyo ako hinuli? Anong kasalanan ko? Totoo naman yan. Sabihin niya sa akin mali. Gaya ko nga boses. Gaya ko pa yung... Di ba? May ganyan-ganyan si Digong. Pag ako hinuli nitong mga itim, ICC, putang inang ICC na yan. Pag ako nahuli doon,
pagsisipain ko yan, pagsasampalin ko yan. Kaya sa totoo lang, huwag ako mahuli doon. That is because kailangan nyo ako kasi mahal ko ang bayan ko. I am Rodrigo Duterte. I am Filipino. Ano ba yung sabi niya? Hindi ako Pilipino na wala lang. I am Filipino. I am not Filipino for nothing. Ganyan yung ka-English ni Kurimao Digong, di ba? Tapos, pagdating niya doon sa dahig, inaresto siya. Sabi niya, doon sa airport, mga sundalo, mga pulis, andito yung preso, wala dyan, huwag yung galawin yung bata. Sabi naman ni Hanilit, wala lagi waran. Sabi naman ni Digo, hindi, lagi waran. Uli na mo. Sabi ni Hanilit, Bingbong, asan si Bingbong? Wala lagi waran. Lagi, ay waran. Tapos nung binasahan na ni General Torre, sabi niya, sino head ninyo? Sino bang head mo? Sabi niya kay ikaw Torre, sinong head mo? Sabi ni General Torre, Sir President, wala nang mas head pa sa akin. Ako na yung pinaka-head. Tapos, sabi nung abogado, sabi ni Kitty, wag mo hawakan yung papa ko. Putang ina ka. Tapos sabi ni Digo, andito yung preso. Huwag yung isali yung bata. Alam ninyo, mga sundalo, mga kapulisan, ano bang kasalanan ko? Sige, isa-isahin ninyo, anong kasalanan ko? Putang ina. Anong kasalanan ko? Isa-isahin ninyo, ako, presidente ako, ginawa ko yan kasi para sa mamamayang Pilipino. So, sabihin ninyo sa akin, anong kasalanan ko? Tapos pagdating doon, I am Rodrigo Roa Duterte. Kaya yung sabi ni Kuya dito. Ayun sabi ni Kuya. Sabi, Rodrigo Roa Duterte. Yung mga uto-uto naman, naniwala naman yung mga, lalo na yung mga didilis. Alam nyo, madumi maglaro ang mga Duterte. Anong ginawa nila kay Prohinog? Pinatay nila lahat, halos pamilya. Ang dami kinamatay doon. Paimbestigahan nyo yun, oy. Yung mga tanim-tanim, totoo yun. Kasi lang karapatan pumatay ng tao, kumitil ng tao. Diyos ko po. Dahil may sarili din silang pang-interes ang mga Duterte kung bakit nila ginagawa yan. Napansin nyo? Mas lalong lumala. Proud lang nila yun. Mamatay ang kaysa mga rape, yung mga ganito, ganyan. Alam mo, I'm nothing against about that. Pero, palabas lang nila yung lahat. Kung anti-drug war talaga siya, bakit niya dinipensahan si Michael Yang? Ayan na. Isang negosyante. Part niya ng pulong yan eh. Mga triad, 40. Diba? Mga triad daw. Continue. Okay? Alam nila magpaikot ng tao, pero yung mga matatalino, hindi nila basta-basta mapapaikot. Siyempre, maraming mahihirap sa atin, ginagawa nilang ignorante yung mga tao. Bakit nila pinagnakawan yung buong Pilipinas? Binaboy nila yung buong Pilipinas? Yung build. Yung Parmalee. Negosyo nila rin yan eh. Yung Chinese niya na partner. Yung Michael Yang, yung Pogo. Naglipana na lahat. Yung Parmalee, tingnan nyo, hindi kayo binigyan ng option. Ang gobyerno, responsibilidad nilang mag-provide ng vaccines. Kahit sa buong mundo, kahit dito sa Amerika, responsibilidad ng gobyerno na magkaroon tayo ng vaccine. Dapat lang, sinusuportahan na tayo pag walang trabaho. O sinusuportahan din kami ng gobyerno dito. Normal lang yan sa mga didilis. No? Napapansin ko sa kanila, mga illiterate sila. Paniwalang-paniwala talaga sila kung anong sasabihin nung puon nila. Yan ang gusto ng mga Duterte. Yung parang North Korea, Chinese. Imbis na
yung mga tao, turuan natin sila na maging makabayan. Ang ginagawa nyo, tinuturuan yung mga tao para santuhin kayo, gawin kayong Diyos-Diyosan. Yung pang komunista ang dating, sa totoo lang. Tingnan nyo, binaboy nila ang Pilipinas. Sino po nagpa-deliver niyan? Diba? Oh, kita ninyo? Yung sabi niya, bakit daw kung talagang pro-war on drugs daw si Digong or pro-anti-drug talaga siya, hindi dapat pina-imbestigahan niya si Michael Yang. Eto, bigyan ko kay trivia ha. Ulitin ko sa mga hindi nakakaalam. Ganito yan. Alam niyo ba kung bakit na galit si Digong kay PBBM? Ha? Alam niyo ba kung bakit galit si Digong? Unang rason kung bakit galit si Digong. Tumakbo si Bongo noong 2022 election for president. Vice si Digong. Para hindi mapahiya si Digong, pinatakbo niya si Bongo for president para mapagtakpan ang lahat ng kabulastugan nila. Si Sara dapat ang vice. No? Ngunit sapagkat bagamat, di umano, si Sara ay kay PBBM sumama. Hindi kay Bongo. So ang nangyari, mga kababayan, sa sobrang galit ni Digong para hindi mapahiya, si Digong ang nagbise, si Bongo ang nagpresident. Pero kalaunan, winidraw nila, binawi nila. Kasi bakit? Hindi naman kasi po pwede na magbanggaan si Digong, si Bongo. Hindi sila mananalo. Walang kwenta ang takbo ni Digong. Masira ang karir nila sa politika. Isa sa rason na galit si Digong kay PBBM. Kasi imbis na si Sara ay doon dumikit kay Bongo, doon dumikit kay PBBM. Tapos, kaya nagulat kayo sa eleksyon, sabi ni Digong, hindi ko siya gusto. Weak siya. Meron tayong kandidato pagka-presidente, gumagamit ng cocaine. May kaibigan siya, anak ng pinakamayaman na may-ari ng banana plantation sa Davao, namatay dahil sa droga. Kaibigan niya yun. Sino ba yung may-ari ng banana plantation na crony ni Marcos? Di ba si jowa ni Katibinag? So ngayon mga kababayan, yun na sabi ni Digong yan yung may-ari ng banana plantation, yung anak daw namatay na kaibigan ni PBBM dahil sa droga. Si ano ba yun? Florindo. Anak ni Florindo daw. Di ba crony ni Marcos yon dati nung presidente si gabinete niya yon. Ni Apulacay. Si Florindo, yung may-ari nung tinirhan lang bahay sa Hawaii. Sino bang may-ari nung bahay na tinirhan na sa Hawaii? Di ba si Florindo, yung may-ari ng banana plantation owner diyan sa Davao? Na jowa ni Katibinag yung anak. Nahiwalay na sila ngayon. So, ngayon mga kababayan, doon nag-umpisa yan. Sinisiraan ni Digong. Kaya hindi sila magkabati ni Sara. So ngayon, hanggang sa dumating ang panahon na biglang nagkaroon na ng alitan si Sara at si Martin, nadamay na si PBBM. Kasi ang magkaaway talaga dyan, si Sara, si Martin. Hindi kasi sila naghatian ng ayos. Medyo kulang kay Sara, malaki kay Martin. Ayun, nagalit si Sara. Kaya ngayon pati si PBBM nadamay, pati si Lisa. Ngayon, ito na. Pangalawa, sa pinakagalit talaga ni Digong, di ba, kung naalala ninyo, di ba, pumunta si Digong sa Malacanang, nakiusap kay PBBM. Ito naman kasing si PBBM, kahit suntukin mo sa gilid, ngingiti lang. So, tinanggap naman siya. Tinanggap ni PBBM si Digong, pumunta ng Malacanang, nag-uusap nga sila noon, may dalang tungkod si Digong. Kung naalala ninyo, di ba? May picture yan, may video yan, nasa balita yan. May tungkod si Digong, pumunta doon. Sinalubong pa nga ni PBBM, sabi ni PBBM, dahan ka sa hagdan na, baka mahulog ka. So ngayon, ito pa. Bukod doon, nakiusap itong si Digong na isalba si Michael Yang at hindi pag-usapan ang Parmali. Yun ang kanilang pinag-usapan sa Malacanang. Nakiusap si Gong Di na, alam mo, Bongbong, wag mo nang ako kiusap. Kaya ako ipunta dito kahit nagka-piod-piod na ako, tungkod-tungkod. Pumunta talaga ako dito. Kausapin kita. Wag mo nang itapik yung Michael Yang. Itago mo na lang yan. Pati itong Parmali, wag mo nang i-ano yan. Sabi. Ngayon si PBBM, hindi pumayag. Hindi pumayag. Sabi ni PBBM, sa akin, walang kaibigan, walang kapatid, kaalyado o kakilala. Kung may kasalanan ka, managot ka.
Walang kaibigan, walang kalyado, walang kakilala. Kung may kasalanan ka, managot ka. Di ba? Yan yung ano ni PBBM. So doon, hindi pumayag si PBBM kasi kung pumayag si PBBM na pagtakpan ang Parmali at si Michael Yang, pag-iinitan siya ngayon la Trillanes. Magiging doble ang kalaban ni PBBM. Ang liberal at ang mga DDS. So ngayon, syempre, si PBBM, doon siya sa tama. Bakit niya pagbawalang imbestigahan kung dapat namang talagang imbestigahan? Kaya nga sabi ni PBBM, kaya po sila galit sa akin kasi hindi nila ako mahawakan sa liig. Kaya hindi nila makukuha yung gusto nila sa akin, kaya sila'y galit sa akin. Diba? Sinabi ni PBBM yan. Totoo lahat yan sinasabi ko mga kababayan. Kung naalala ninyo, lahat yan totoo yan. So, ang nangyari, diba? Isa sa rason kung bakit galit na galit si Digong. Kung bakit nakalkal itong Parmali ni Gordon. Si Gordon ang ano niya na, si Dick Gordon. Kaya nung kinalkal ito ni Dick Gordon, ang bilyones na nawawalang pera sa Parmali na galing sa pondo ng Department of Health mula kay Secretary Doke na inutos ni Digong na ilipat sa Parmali account ang pera na 460 million? 467, correct me if I'm wrong. Hindi ko na maalala 467 million na pondo ng Department of Health sa pangunguna ni Secretary Doke at the time at ni Garin. No, si Garin at si Doke yun So, inutos daw ni Digong na ilipat sa Parmali. Itong milyon-milyon. Correct me if I'm wrong, billion o million. So, ngayon mga kababayan, sinilip ni Gordon. Kasi itong si Gordon mga kababayan, siya ata yung parang chairperson pagdating sa mga accounting. Ngayon kasi pinalitan siya, si Gatchalian ang nasa accounting at this time So ngayon mga kababayan, sinilip ni Gordon. Kaya ang ginawa ni Digong, noong pumutok itong issue sa Parmali, ang ginawa ni Digong, alam nyo, ang panira niya kay Gordon. Ganyan-ganyan ang gawain ng mga DDS. Kapag ka nabisto ka, katulad kay Laila de Lima, binisto ni Laila de Lima itong si Digong dahil sa gentleman's agreement sa China. Anong ginawa ni Digong? Ginawa ng kwento si de Lima, inutusan si Kerwin, naipitin si de Lima, nakulong for 7 years. Si Trillanes, binira siya ni Trillanes, hindi niya makuhaan ng si Trillanes, tinanggal niya yung amnesty ni Trillanes kasi gusto niyang ibalik si Trillanes sa kulungan. Tapos ang nilagay nila doon, kaya dahilan daw natatanggalin ang amnesty ni Trillanes dahil di ba nakulong si Trillanes noon ng inciting to sedition dahil nagrebelde siya about kay Gloria kasi corrupt ang administrasyon ni Gloria. So nabigyan ng amnesty, nakalaya si Trillanes. So ang nangyari ay ito na. Gustong ibalik ni Digong yung kasalanan ni Trillanes. Ngunit, matalino si Trillanes. Ang sabi kasi doon, hindi daw si Trillanes umattend sa hearing. Na which is, nauna pa si Trillanes na nandoon, wala pa sila. So, binasura ng Sandigan Bayan, absuelto si Trillanes. So, ngayon, eto na. Nung binira na ni Dick Gordon, itong si Digong abot sa Parmali, alam nyo ang kwento ni Digong. Merong isang senador dyan, na kapag ka nag-asalita yan sa stage, magdala ka ng payong. Bakit? Kasi kapag magsalita yan, pumatalsik ang laway, makakaligo ka. Hindi ba sinabi ni Digong yan? Huwag kayong tumawa ha. Si Dick Gordon daw kapag nag-speech yan, lumilipad ang laway. Kaya kawawa daw yung kawawa daw yung kawawa daw yung mga viewers sa stage. Alam nyo, vlogger na ako ni Digong yan vlogger na ako ni Digong yan. DDS na ako niyan. Na kapag ka nagsalita daw itong senador si Gordon, tumatalsik yung laway. Kaya kung viewers ka sa rally, magdala ka ng payong. Kasi kung wala kang payong, makakaligo ka ng talsik ng laway. Hindi magsasalita, tumatalsik ang laway. So, yun ang sabi ni Digong. Ito yan ito ha. Gordon. Laway. Digong. Totoo yung kwento ko. Noong inano ni Gordon yan, mga kababayan, itong patungkol sa Parmali ni Digong. yung issue sa Parmali ni Digong ni Michael Yang. Ang ginawa ni Digong, eto na, siniraan si Gordon. Eto ha, Gordon, laway, talsik, Digong. Totoo yan mga kababayan. Eto But if you want to engage me in a debate in public, okay. I will. I have your case number, Mr. Gordon.
Ayan. At nakita ko yung nagsalita ka. Nakita ba ninyo yun? Sana yung pulis. Nagsasalita siya sa stage. Kaya kung magpunta kayo sa mga rally nandyan si Gordon, magdala kayo ng payong. It's circulating around. Nag-i-speech siya, tapos yung nagkumukuha ng video, nandito talaga sa harap niya sa baba. At Nakaganon. makita mo yung laway ng buang. Parang umuulan. Makikita mo talaga yung... Hindi ako maniwala kasi ang laway, ano. Pero get hold of that clip sa video. So makita mo na how a stupid guy can rain saliva on the people is facing. Diba? Moments late. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, ganyan ang ni Digong estilo. Kapag binatikos mo siya, ang ibabalik niya, kahihiyan. Ang ibabalik niya, tignan mo, makipagdebate ka sa akin, okay lang, makipagdebate ka, pero sa mga tao na gustong umattend ng rally, kailangan magdala kayo ng payong. Kasi bakit? Malapit kayo kay Gordon pag nagsalita, lumilipad yung laway. Makaligo ka na naman. Totoo yan, ganyan ang gawain ni Digong. Kapag nung panahon ni Digong, vlogger na ako niyan, Diyos ko naman. Sinong hindi makakaalala niyan? Lahat mga kababayan, hindi nawawala sa utak ko. Lahat na yan. Biruin nyo ilang taon na nakalipas yan. Putang ina, 2017, 2018 pa lang yata yan. Ganyan ang ginawa nila, mga kababayan. Kapag birahin mo si Digong nung time na presidente siya, either vlogger ang bibira sa'yo. Titirahin ka nila Banatbay, nila Mocha, ni Thinking Pinoy, ni Sasurgando. Yan yung mga bumibira noon. Yeah? Tapos, kakalkalin yung buhay mo, babaliktarin nila yung mundo. Yun ang tinatawag na abstain trolls. Doon nakakuha ng idea si Digong sa trolls ni abstain na magbayad siya para baguhin ang imahe. Baliktarin ang kwento. Doon siya nakakuha ng idea, mga kababayan. 'Di ba? So, ipakita. Alright, thank you all very much. But if you want to engage me in a debate in public, okay. Diba? Lumilipad nga naman kasi yung laway pag nagsalita. Kaya ganun si Digong. Ganun talaga si Digong kabulasbog. Kaya nga siya ang kauna-unahang Pilipinong nakaranas ng Keto 12 eh. Diba? Mahilig nga sa twist. Mahilig sa twist. Kaya nga sabi ni Franz Castro, ganyan naman yung mga Duterte. Birada ngayon, pagka pinatulan mo, iti-twist. Di ba? So alam nyo na, mga kababayan, yan yung rason na galit si Digong kay PBBM dahil sa nakalkal itong Parmali kay Michael Yang sa magnetic lifter. Kaya ayun, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon, bangag ang ating presidenteng tangina. Sabing ganon, di ba? Ayun, andun siya sa dahig. Tatay Diggs, manghinulsul ka na sa mga sala mo eh. Mag-repent ka na. Mangumpisal ka na dyan habang buhay ka pa't may hininga ka pa. Kahit amoy medyas na yung hininga mo. Mag-ano ka na. Maghinulsul ka na sa mga kasalanan mo. Mag-repent ka na dyan. Araw-araw ka pagsisihan mo na yan. Kaya yung mga kampin-kampin na tay kami naman, palitan nyo na yung ninyo, caption, tay, dyan ka na lang. Kaya, so, yun po yun, mga kababayan. Bakit ba yan matanda na yan, hindi din ba tumalsik ang laway niya? Baho nga, bunganga niyan eh. Kaya nga pag nagsalita, huwag mong subukan. Asira ang bagang ko. Do you think nagdututbrush pa yan? Di na. Hindi na nga nagpapalit ng brief yan. Di na nga naliligo. Amoy banig na yan sa loob ng dahig eh. Kawawa siguro yung nagbabantay kay Digong sa dahig, no? Kada araw nagpapalit ng diaper. Diba? Ganyan din ang sinabi ni Trillanes, yung gawaing masama ng ibabato sa iba. Ganyan nga talaga, mga kababayan.
Kaya nga sabi ko sa inyo, yung sinabi ni Kuya, yung nasa Amerika ngayon na nag-vlog ba yun or sa Facebook nagsalita, lahat daw yan, nabudol kay Digong. Kaya, like kayo ha mga kababayan. Maraming salamat. No? So, yun lang po mga kababayan. So, mamaya may live po tayo no ulit. So, siguro mga 20 minutes mula ngayon. No? Mag-ano lang ako, pahinga lang saglit. Tapos live ako. No? Sunod. No? So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po, no? So, sa mga hindi nakakaalala, no? Sa mga kwento, 'di ba? Alam ko yan mga kababayan, Diyos ko. Yung ng plano nila nga 3 months lang daw yan si PBBM uupo, matatanggal daw yan. Kasi nga, kausapin daw ni Digong ang military at ang mga retired military at mga active personnel at saka mga kapulisan na magkudita para ipababa si Marcos. O, yung nangyari, hindi naman natupad. Kasi wala naman naniniwala. Alam nga naman doon sila kay Digong sumunod, hindi naman si Digong presidente. Kaya si PBBM naman, so malamang doon sila kay PBBM. So, yun po yun mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo palagi.